Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Viva Mexico! Viva Zamboanga! Muchas gracias, amigo! Bago pala ako mag-decode po, mga katiits, mayroon pong pinadala po yung ating katiits mula sa bandang Davao City. Ay isa pang napakagandang treasure marker. Isa pong Prague, isang stone Prague marker po itong kanyang pinadala. Ito po ay nagpapatulong po sa pagdikod, sa pag-analisa po ng itong treasure markers, mga kates. Ito po, ako po muna nagpapasalamat sa aking mga subscriber, ang followers ko po, sa walang sawang pagsuporta, at ito po ay tumutulong po na until now, at ito ay hanggang nagpatuloy pa rin sa pag-support po sa aking YouTube channel. Bagamat ito ay maliit pa lamang, at alam ko po ay ako'y kanilang susuportahan. Thank you so much, mga katiits. Maraming salamat po, mga subscriber, mga supporter ko, mga supporters ko dito po sa aking YouTube channel. Ito more on decoding and analyzing sa mga treasure symbols, markers, and sign, mga katiis po. Okay po, yung mga gusto pa lang padala po ng picture o mga treasure marker, signs, and symbols, pwede nyo may padala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung profile ko po doon, naka-shade po ako doon, naka-sunglasses po, yung pipiliin nyo po. Yung mga hindi pa friend, o pwede kayo mag-add friend, mga katiits, para po ito po ay aking ma-receive ang inyong mga pinapadalang treasure markers, treasure signs, and treasure symbols for decoding and analyzing, mga katiits. Po mga katiits, maraming salamat po, at ako po humingi lang po ng pabor sa mga bago po natin mga supporter, mga subscriber, at yung mga hindi pa, yung bago pa lang po at hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pa papalapas. Ito po, thank you so much. Tayo mag-umpisa na po sa paglikod. So isa pong napakagandang pong treasure marker po, isang Prague markers po ito. Prague stone Prague markers ay pinadala po ng ating katiits mo dyan sa Davao City. Ito po, mga katiits, ay atin na pong himay-himay na yung mga gusto po pala nating mga katiits na tumulong po sa pagdikod. Please comment below. May comment section po. Tulungan po natin magdikod kung ano pa yung mga direction na pwede pong makita po yung item po ng itong isang Prague markers, mga katiits. Si po ate po nang sisilipin po, ito yung napakagandang Prague treasure marker na pinadala po mula dyan sa Davao City na ating katiits. Mga katiis po dyan, magandang lugar po dyan sa Davao City, isang the cleanest o the safest city sa Philippines, yung Davao City. Napakaganda pong lugar yan, at salamat po sa mga Duterte clan, at yan po ay kanila po talagang pinapaayos at tinutulungan na magiging isang safest city sa buong mundo, mga katiits. Sige po. At isang hugis na Prague marker, mga katiits. At ito po ay
tinghala po ang kanyang pagkaposisyon po sa isang stone marker mga katiits. Ito po, meron akong napansin dito mga katiits ay isang guhit po na isang matuwid at mayroon pong nakakross po na para siyang letter Y. Tingnan po mga katiits. So ito po mga katiits, posible po ito ay nasa bandang ilog o river kasi nga mayroon po siyang sign po na Y. Ito ay nagtutukoy po siya ng river or malapit sa ilog ang tinutukoy po nitong Prague markers mga katiits. So ito po mga katiits ay isang napakagandang marker po ito at alam nyo naman po ang mga Japanese ay gumagamit po yan ng mga iba't ibang klaseng markers tulad ng mga frog or mga snake or mga elephant or ano pang mga hayop po na pwedeng turtle o ano-ano pa po para lang po ito'y mapanatili at mayroon po silang markers na siguro po pagdating ng panahon ito siguro ng World War II ito po may mga item po silang linilibing at tinatago dyan at ito po yung pinaka-markers nila para sa pagbalik pagkatapos ng gira. Ito po ay sa retrieval po nila napakadali na pong hukayin o kukunin po yung mga item po na linilibing po nila dito sa ating bansang Pilipinas po katiits. Ito po mga katiits ay isang napaganda po. Ayun nga po yung letter Y na nakaguhit po sa katawan po ng frogs. Ito yung nagtutukoy po ito sa ilog or river mga katiits. So ito po pansin niyo po at ito buong buong mismong katawan po ng palaka frog marker stone marker. I-check niyo po inyo pong i-detect po niya ng metal detector or gold locator mga katiits. Kasi nga mga katiits, may mga nakakuha na rin ng item, treasure item ng mga ganitong klaseng markers po. At ang item po ay hindi na po naglalayo kundi nandyan lang po sa kanyang mismong tabi o yung iba doon mga katiits ay 1 meter lang po ang distansya mula dyan sa kanyang katawan o mismo po under the marker stone mga katiits. So yun po mga katiits, i-check niyo po kasi nga yung kanyang tingin po ay nasa bandang in between south and east mga katiits. So i-check niyo po dyan baka mayroon yan coordinated markers o may mga marker stone dyan na pwedeng maging pinaka-marker countersign mga katiits. Siguro sa madistansya po ng mga 1 hanggang 2 meters or 3 meters po. Pansinin niyo po yung paikot niyan sa 4 na sulok po east, west, north, and south. Pero unahin niyo muna po, ito po yung nakasipat po siya, nakatingin ito sa pagitan po ng south and east mga katiits. So baka po mayroon po itong bato na medyo mayroong kaliitan ito sa mas maliit po dito sa marker stone ay tingnan po baka mo ito'y countersign or ito'y counter marker sign na pwede po mag-pinpoint po sa treasure item po na itong mayroon siyang frog markers mga katiits. Yun po mga katiits, tingnan niyo po yung 4 na sulok po north, south, east, and west mga katiits. So sa distansya po mga katiits, pwede pong i-check po ng metal detector or gold locator mga katiits sa distansya po ng 1 hanggang 3 meters o 1 meter hanggang pwedeng 2 or 3 meters po. I-check nyo po, pwede nyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. So po yan, mga ganito pong markers na mga frog markers po ay isang legit na Japanese
markers po ito. At mayroon na pong mga nakakuha ng mga ganitong markers, frog markers, isang giveaways po. Ito po ay mga may small boxes or mga jars po na ito'y puno po ng mga gold coins, silver coins, relics, and jewelries mga katiits. So, napakaswerte po itong isang katiits po natin mula dyan sa Davao City. Nagpadala po ito ng treasure marker na isang Prague markers mga katiits. Ito po yung napakaganda pong treasure marker na pinadala po sa atin upang ipatikod or ipaanalisa sa atin mga katiits. Thank you so much pala katiits sa inyong pagtitiwala sa pagtikod po sa ating pag-analisa mga katiits. So po, hindi po lang yan ang inyong pansinin nyo po. Sinabi ko nga kanina po, yung 4 na sulok po. 4 na sulok ng mula dyan sa east, west, north, and south. I-check nyo po yung distansya po ng 1 hanggang 2 meters. Dyan sa east, din sa west. Ganun din po, 1 hanggang 2 meters. Also yung north area po, north portion po, 1 hanggang 2 meters din. And the south area is 1 to hanggang 1 hanggang 2 meters po ang distansya. Pansin niyo po, baka mayroon pa mga markers doon yan. Kung may coordinated marker sign po yan na magtuturo po ng item po na mas malapit doon sa upuan po ng Prague stone marker to mga katiits. So, minsan mga katiits, i-check nyo katiits yung katawan. Pwede nyo pong pukpukin yan ng maso. Alam nyo po yung tunog solid po or tunog ampaw. Ibig sabihin, pag ampaw yan, pwede pong rock markers enclose ang item po. Pwedeng nasa katawan or under the rock markers mga katiits. So, kaya nga parang ito'y napapansin po natin mukhang nakadapa ito, walang kamay, walang paa. Mukhang nangingitlog po siya mga katiits. At yung mga katiits mismong ilalim niyan, pwede kayo maghukay yan ng 1 meter hanggang 1.5 meters deep, lalim po. At pwede kayo mag-sink po, pailalim po niyan ng isang nakaupo dyan na Prague markers na yan mga katiits. So, i-check nyo po. Pwede kayo maghukay po dyan. Pwede kayo maghukay sa bandang east mga katiits na mga 1 meter mula dyan sa or 0.5 meters mula dyan sa pinaka marker stone, Prague marker stone. At pwede kayo maghukay ng 1 meter hanggang 1.5 meters deep ang lalim. Then mag-sink po kayo pailalim ng itong Prague markers to mga katiits. Ito po mga katiits ay isang napakagandang isang legit na treasure markers po ito. At ito po ay gawa po ng Japanese po mga katiits. So po mga katiits, yung mga sana po nabigyan po natin ng guide, yung nagpadala po nito na mula dyan sa Davao, katiits po natin sa Davao na ito yung nagpatulong sa pagdikod at sa pag-analisa ng treasure marker mga katiits. Okay po, maraming salamat po sa inyo mga katiits na sa walang sawang pagsubaybay at sa mga nanonood po ng aking video. More on ay decoding and analyzing sa mga treasure, symbol, signs, and markers mga katiits. Okay, mga katiits, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas dito sa aking channel, mga katiits. Okay po, sana po ay ating pong natulungan po ng ating katiits po na nagpadala po ng treasure marker mula dyan sa Davao City. Muli, maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay at sa panonood. God bless us always.